yung bigas na binili namin ngayon, medyo marami na nga yung sasakto na hanggang sa susunod na sahod ng asawa ko. Pagkatapos nilipat ko na nga rin dito sa lalagyan yung 25 kilos na nga yung pinabili ko kay Isdi. At yung lalagyan ko nga ng bigas, 10 kilo nga lang yung kasya nito. Dahil nga wala pa naman ako ibang paglalagyan, itatabi ko na nga lang muna yung natirang bigas dun sa sako. Para naman niya sa ulamin namin ito. At nagisa nga lang ako ng sardinas. Nilagyan ko lang nitong Baguio beans. Pagkatapos nilagyan ko na nga rin ng sayote at udong. Pagkarating nga ni Isdi galing sa pamimili, inasikaso ko na nga rin kaagad at pinagtatanggal ko na nga dito sa box. Nung nakarang araw, namili siya ng mga paninda namin. Pagkatapos itong mga nilista ko naman ngayon, lahat to panggamit lang namin dito sa bahay. Dahil nga palaging marami yung nilalabhan ko, itong malaking sabon na nga rin yung pinabili ko. Pagka sumasahod niya si Isdi, yung una ko talaga pinapabili sa kanya ay yung bigas. Pagkatapos, tsaka naman ako nagpapabili ng mga grocery. Pagka nag-grocery naman kami, yung pinakamarami talaga ay yung mga sabon panligo, sabon panlaba, pati na nga rin yung mga biskwit ng mga bata. Hindi ako gaanong nagluluto ng mga noodles, pati na nga rin ng mga dilata. Kaya pagka nag-grocery kami, tigda dalawa nga lang din yung pinapabili ko. Kahit na may maliit niya akong tindahan, mas maganda pa nga rin na may stock kami ng mga ginagamit namin pang araw-araw dito sa bahay at hindi na nga kami kumukuha pa sa mga paninda ko. Kung magkano nga yung binta ko sa mga paninda ko, pagka nakakakuha kami, ganun ko nga rin siya binabayaran. Ultimo yung pisong ko hindi na nakukuha ng mga anak ko, binabayaran ko yan. At dahil nga sahod ni Isdi nung araw na to, nagpapili na nga rin ako ng 25 kilos na bigas para kasya nga hanggang sa susunod na sahod si niya. Isdi napakahilig magkape, kaya itong kape na binili niya ngayon ay para lang yan sa kanya. Pagkatapos itong noodles naman, pati na nga rin yung mga dilata, palagi nga tigda 2 piraso lang yung pinapabili itong ko. Seasoning powder naman na pinabili ko, napakatagal maubos niyan sa akin. Minsan inaabot pa nga ng 3 buwan. Naglista na nga rin ako ng mga pang-snack ng mga bata, kagaya nga nitong mga biskwit, dahil mayat maya nga yung kuha nila sa paninda. Wala akong mapaglagyan ng mga grocery namin dito sa baba na ginagamit namin pang araw-araw, kaya pinaakyat ko na nga muna sa mga bata at doon ko na muna pinalagay sa taas. Iwan ko nga lang itong mga toyo at suka, pati na nga rin yung patis, dahil isasaling ko na nga yan dito sa lalagyan ko at naubusan na nga ng laman. Yung panganay ko, pati na nga rin si Isdi, napakahilig niyan nila magawa ng sawsawan, kaya itong suka, pati na nga rin itong toyo, napakabilis lang yan maubos sa amin. Itong lalagyan ko ng sukang maanghang, hindi nga rin pwede ito mawalan ng laman dahil nga yung asawa ko, pati na nga rin yung panganay ko, napakahilig nga nila sa sawsawan na maanghang. Pagkamura nga yung sili, bumibili ako ng marami. Pagkatapos, pinupuno ko nga ng sili yung lalagyan ko ng sukang maanghang. At minsan naman, pagkamura nga yung sili, sinasamantala ko na magpatuyo nga ng mga siling labuyo. Pagkatapos, pag nagmahal naman na, tsaka ko na nagagamit yung mga pinatuyo kong sili. Itong tuyo naman, napakabilis lang maubos niyan sa amin. Yung asawa ko, nagbabaon siya palagi ng ulam. Madalas nga pritong isda yung binabaon niya at napakahilig niya nga rin sa sawsawan. Dagdag pa nga ako na napakahilig ko nga sa pritong talong. Pagkatapos, yung gustong-gusto ko nga sinasawsawan ay yung toyo na may kalamansi. Pagkatapos ko naman nga makapag-refill ng toyo, suka at patis, sunod ko naman niya na inasikaso ay yung paglalagay ng bigas. Pinagtatanggal ko lang yung mga ilang pirasong noodles na nakapatong nga dito sa lalagyan ko ng bigas. Pagka sumasahod niya si Isdi, yung una ko nga pinagagamitan sa sahod niya ay yung pagbabayad niya ng mga bills namin. Pagkatapos, yung una ko naman niya na binibili ay yung bigas. Pagkakasya pa nga sa pambili ng 25 kilos na bigas, yung nasusobra nga dun sa pambayad namin sa bills, pinapabili ko nga kaagad ng bigas. Pagka marami kasi yung bigas namin sa bahay, hindi na nga ako gaanong nag-iisip pa sa kung ano yung uulamin namin dahil nga yung mga anak ko hindi naman mapili sa ulam. Lalo na nga ako at napakahilig ko nga lang sa simpleng mga gulay lang, yung parang pinapakuluan nga lang. Nasanay na nga rin yung mga anak ko sa ganong pagkakalo. Kaya yung bigas talaga yung pinakainuuna ko. Pagkatapos nagpapabili na nga rin ako ng mga mabilis lang maluto na pangulam nga ng mga bata pagkapapasok nga sila sa yung school. Yung engineer ni Isdi, binigyan kami ng wine. Hirap na hirap nga kami buksan dahil wala nga akong pambukas ng wine na binigay sa amin. Mayroon kami pambukas dito sa bahay pero hindi naman niya pwede doon sa wine na binigay dahil kailangan niya yung gantong pambukas yung gagamitin. Hindi rin naman ganong kamahal yung gantong pambukas kaya bumili na nga rin ako. At para naman sa ulamin namin, magluluto ako ng sardinas na may udong. Medyo matagal na nga rin ako na hindi nakakapagluto nito kaya nagpabili ako ng 4 na balot na udong. Yung gulay na pinapabili ko kay Isdi ay yung dahon ng ampalaya pero wala nga siyang nakita at may natira naman ako dito sa ref na mga gulay kagaya nga nitong Baguio beans pati na nga rin ng sayote. Kaya yan na nga lang yung isasahog ko para mayroon namang gulay itong lulutuin ko ngayon. Pagkatapos 2 sardinas na nga rin itong gagamitin ko, isang maanghang at isang hindi. Pagka nagluluto kami ng sardinas, madalas nga ginigisa ko lang pagkatapos yung hinahalo ko ay udong o di kaya miswa. Minsan naman nilalagyan ko ng malunggay o di kaya talbos ng kamuti. Kaya nga lang ngayon yung gusto ko sana ilagay ay yung dahon niya ng ampalaya. Pero wala naman nakita si Isdi kaya itong ibang gulay na nga lang yung ilalagay ko. Itong Baguio beans nga lang pati na nga rin yung sayote at patatas yung naiwang gulay doon sa ref kaya ito na nga lang din yung kinuha. First time ko nga rin magluluto ng sardinas na may lahok nga ng Baguio beans kaya kaunti nga lang itong nilagay. Si Chuchay pati na nga rin si Bonso, hindi sila mahilig sa maanghang kaya yung sardinas na green at red yung nilagay. Dadamihan ko naman ang paglalagay ng sabaw kaya kahit na may red na sardinas nga hindi ganong kaanghang. Pinagsabay ko na nga rin ilagay yung udong pati na nga rin yung sayote para sabay na ngang lumambot. At ito nakaluto na nga ako ng ulam namin ngayon. Kain po tayo. Thank you Lord sa food. Unang bisis ko magluto ng sardinas na mayroong Baguio beans at nagustuhan niya to ng mga bata kaya panigurado na lulutuin ko nga to. At ayun lang muna. Maraming salamat sa panunood. God
God bless everyone. Bye!